Mukhang magdadamit na naman ng puti ang Maynila. Pero alam nyo, sa ilalim ng isang dambuhalang pagtitipon ng pananampalataya, madalas may mga mas komplikadong kwento, mga kwento ng kapangyarihan, politika at pati na ring seguridad. Halika, himain natin to. At gaano kadambuhala? Well, ang pinag-uusapan natin dito ay tinatayang 300,000 na katao. 300,000, sila yung inaasahang magtitipon para sa isang 3 araw na rally sa puso mismo ng ating syudad. Hindi biro yung bilang na yan. Pakinggan niyo tong pahayag na to. Grabe, 'di ba? Ramdam mo agad na hindi ito isang ordinaryong pagtitipon. Sinasabi nito na may isang puwersang nagkakaisa, may isang malinaw na layunin. Dito mismo sa ideyang yan, magsisimula ang ating pagsusuri. Okay, so bago tayo sumisid ng malalim sa mga interpretasyon at mga teorya, unahin muna natin yung mga basic facts. Ano ba talaga yung mga sigurado nating alam tungkol sa event na to? Let's lay down the groundwork. So, heto na. Isang religious rally ng Iglesia ni Cristo. From November 16 to 18, doon mismo sa Quirino Grandstand. At ang crowd, tinatayang 300,000. Para ma-secure yan, kailangan ng halos 10,000 pulis. At ang epekto sa syudad, apektado ang lahat. Suspended ang face-to-face classes sa buong Maynila. So kitang-kita nyo pa lang sa mga numerong ito, this is a massive operation. Hindi ito isang simpleng prayer meeting lang. At dito na nagiging mas interesanting ang usapan. Kasi alam nyo naman, dito sa Pilipinas, bihira yung isang malaking religious gathering na purely religious lang. Madalas may kasama yang mensaheng politikal, lantaran man o patago. At dito natin makikita yung dalawang muka ng rally. On paper, ang nakasulat na layunin, isang mapayapang pagtitipon para sa transparency. Napakaganda pakinggan, di ba? Pero para sa mga political analyst, may isa pang layer dito. Isa itong napakalakas na pagpapakitang gingas, isang show of force. Parang sinasabi nila, heto kami, kaya naming mag-mobilize ng daan-daang ligo. At para maintindihan yan, mahalagang tingnan ang konteksto. Hindi kasi ito nangyayari sa isang vacuum. Tingnan nyo, noong Enero, nagkaroon ng rally na may 1.8 milyon na miyembro. Pagdating ng Agosto, ano nangyari? Na-archive ng Senado yung impeachment. So may pattern, di ba? May aksyon at may kaakibat na resulta sa politika. At ito, napakagandang paglalarawan ng sitwasyon. Ipinapahiwatig ito na sa ating bansa, yung linya sa pagitan ng pananampalataya at politika madalas napakalabo. At yung boses ng relihiyon, minsan nagiging boses na rin ng kapangyarihan. So, kung may political side, natural lang na may security side din. At dito na pumapasok yung mga tanong na, well, nagbibigay ng sakit ng ulo sa mga security analyst, yung mga what-if scenarios. Ano yung mga posibleng mangyari na hindi natin basta-basta nakikita? At ito yung pinaka-sentral na tanong para sa kanila. Ang ideya na yung 300,000 na tao ay hindi yung mensahe mismo, kundi cover lang, isang pananggalang para sa ibang agenda? Okay, disclaimer lang. Ang mga susunod ay mga haka-haka, mga nightmare scenario na tinitingnan ng mga security analyst. Hindi ito kumpirmadong katotohanan. Ang binabantayan nila, yung posibilidad na magsanibwersa ang iba't ibang grupo na may makapasok na mga armadong elemento at yung pinakamalaking panganib na ang mga tapat na mananampalataya ay magamit sa isang planong hindi nila alam. At bago nyo isipin na parang pelikula lang yan, may basehan yan sa kasaysayan. Noong 2015, ipinakita na nila yung kakayahan nilang i-paralyze ang Metro Manila. Kaya yung pangamba, may pinanggagalingan talaga. Siyempre, dahil sa mga panganib na yan, ano naman ang ginagawa ng gobyerno? Tingnan natin yung tugon ng Estado. Kasi yung mismong paghahanda nila, marami na ring sinasabi. Tingnan nyo to, NCR Police, naka-full alert, civil disturbance units, deployed na. May K9 teams at quick reaction forces na naka-standby. Pati fire trucks at ambulansya, nakapwesto na. At siyempre, nakikipag-coordinate na rin ang military intelligence. Malinaw, di ba? Hindi ito pag-aranda para sa isang simpleng prayer meeting. Ito'y protocol para sa isang high-risk event, isang potential flashpoint. Para mas maintindihan natin yung laro ng kapangyarihan dito, may isang konsepto sa game theory na tinatawag na costly signaling. Simple lang ang ibig sabihin niyan. Mas kapanipaniwala ang isang aksyon na magastos at mahirap gawin kesa sa simpleng salita lang. Tulad ng pag-oorganisa ng isang rally na may 300,000 na tao, that's a very costly signal. So, heto ang punto.
Habang ang INC ay nagpapadala ng sarili nilang signal ng kapangyarihan, yung signal na yon ay pwedeng sakyan o i-hijack ng ibang grupo para sa sarili nilang interes. Dito na nagiging sobrang komplikado ang sitwasyon. At ito na yung ultimate nightmare scenario, yung pinakamatinding kinatatakutan ng mga security planner, na ang rally na para sa panalangin maging isang patibong, na yung mga tapat na deboto maging pananga para sa mga may masamang hanggaran. Habang papalapit na tayo sa dulo, tingnan natin ang buong kaganapan bilang isang malaking ensayo, isang rehearsal, isang pagsubok ng lakas sa pagitan ng iba't ibang sentro ng kapangyarihan sa bansa. At itong tanong na to, ito na yung naglalagom sa buong pagsusuri natin. Kung ito ay isang pag-iensayo, ano ang kanilang pinaghahandaan? Yan ang malaking katanungan na nananatili sa isip ng marami. Sa uli, ang nasasaksihan natin ay isang tensyonadong ritual, isang tagisan sa pagitan ng simbahan, politika at seguridad ng Estado. Isang laro kung sino ang mas matibay at kung sino ang unang bibigay. At iiwan ko kayo sa huling tanong na ito. Sa dagat ng 300,000 na devoto, sino ang nag-aabang hindi para sa milagro, kundi para sa oportunidad? Isang bagay na dapat nating pag-isipan.